Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Gilvic Tirso Aspiras. Isa po akong internal medicine, subspecializing in adult pulmonology. Ako po ay adult pulmonologist dito sa Lorma Medical Center. Ngayong umaga, pag-uusapan natin ang tungkol sa asthma. Asthma is a major non-communicable disease, and in fact, it is the most common chronic respiratory disorder in children. Worldwide, it affects more than 300 million people. In fact, this year, it is projected that 400 million people worldwide would be affected with asthma. In the Philippines, it affects 12% of the population or 6 million people. First question, totoo bang namamana ang asthma? Opo, totoo poong namamana ang asthma. Kung tatanungin mo ang isang pasyenteng asthmatic, sasagutin niya sa'yo, marahil isa sa kanyang mga magulang o isa sa kanyang mga kapatid ay may asthma. Question number 2. Totoo po bang nawawala ang asthma pag tumanda na o bumabalik rin ito? Sa libro at sa totoong eksperyensya, marami po kaming mga pasyente na nawawala po ang kanilang asthma pag tumanda na po sila. Ngunit, hindi po sa lahat ng pagkakataon. May mga pasyente po kami na mula pagkabata hanggang pagtanda, nandoon po ang asthma. Pero marami po dito sa mga may asthma po nung pagkabata, nawawala po ang asthma pag tumanda po sila. Pwedeng bumalik ang asthma pagtanda po natin. Question number 3. Ano-ano ang mga common na triggers ng asthma? Pinaka-common na trigger sa asthma dito sa Pilipinas ay ang pagkain. Marami po sa mga asthmatic po natin ay nagkakaroon ng atake sa asthma o nagkakaroon sila ng sintomas kung kakain po sila ng mga seafoods, kagaya ng shrimp, crabs, at ibang klase ng mga seafoods. Kasama pa sa mga pagkain ay ang itlog at ang manok o mga dairy products. Yung mga iba, may mga reaction po sila o nagkakaroon sila ng sintomas sa asthma pag kumakain ng mani, etc. Maliban sa pagkain, karaniwang trigger din po yung pabago-bagong klima. Yung sobrang mainit at sobrang malamig na panahon o pabago-bago from mainit to malamig or from malamig to mainit. Iba pa pong mga triggers ng asthma ay yung mga usok ng sigarilyo, usok ng vape, usok galing sa tambucho ng mga sasakyan, mga pollutants, air pollutants po, dust o alikabok, amoy ng pintura, amoy ng pabango, o masangsang na amoy. Ito ay mga karaniwang triggers po ng asthma dito sa Pilipinas. Question number 4. Totoo po bang nakaka-addict o masama ang paggamit ng inhaler o madalas na paggamit ng inhaler? Hindi po masama ang paggamit ng inhaler. Bagkus, ito ay isa sa mga armas natin upang makontrol ang sintomas ng atake ng asthma. Kung hindi tama po yung ginagamit na inhaler natin, mas masama po ito sa katawan natin. Kagaya po ng lahat ng mga gamot, ang inhalers ay may mga akibat din pong side effect. Yung isa pong inhaler na tinatawag po nating short-acting beta-agonist, ito ay may mga pangkaraniwang side effect kagaya ng pagbilis ng pintig ng puso o palpitation, ninenerbiyos ang tao, gumagamit ng madalas nito at nagkakaroon sila ng tremors. Ngunit, in general, lahat po ng ginagamit po naming inhaler ay may mga mild pong side effects at ito po ay nararapat at kailangan upang makontrol po ang sintomas ng asthma. Hindi rin po tama na sabihin na nakaka-addict ito. Bagkus, pag nahihirapan po ang isang tao may asthma o nagkakaroon siya ng atake sa asthma, kailangan po niya talagang gamitin yung inhaler para meron pong agarang solusyon dun sa nararamdaman po niya. Question number 5. Maari po bang mag-ehersisyo ang isang tao may asthma? At ano ang ligtas na paraan para gawin po ito? Tama po yon. Ang ehersisyo ay makakabigay po ng benepisyo o magandang benepisyo sa isang taong may asthma. Strengthen niya yung respiratory muscles, improve niya yung lung function, at the same time, ito po ay nakakabawas ng stress, nakalimitang trigger po sa pagkakaroon ng atake ng asthma. Marami pong mga ehersisyo ang pwedeng gawin ng isang taong may asthma. May tinatawag po tayong low impact na exercise, kagaya po ng walking, yoga, at swimming. At may mga exercise po na gagamitan lang po ng burst form of energy, kagaya ng volleyball, swimming, at walking. Ang exercise po, kagaya ng nabanggit ko po kanina, ay maganda po para sa baga ng isang taong may asthma. Pipiliin lamang po ang lugar kung saan gagamitan o gagawin yung ehersisyo. Iwasan po ang lugar na pwedeng magkaroon ng trigger sa atake sa asthma. Iwasan ang mga lugar na sobrang malamig at sobrang mainit at yung mga lokasyon kagaya ng lugar na may mga alagang hayop kung saan pwede po silang mag-shed ng kanilang skin. So, ang asthma po ay sakit po ng mga kabataan. Ngunit, may mga matatanda rin po nagkakaroon ng asthma. Kalimitan ang mga asthmatic patients po namin ay 40 years old at pababa. Kalimitan po sa kanila, isa sa kanilang mga magulang ay meron ding asthma. Or isa sa kanilang mga kapatid ay may asthma.
Karamihan po sa kanila ay may mga associated pong allergic condition, kagaya ng eczema at allergic rhinitis. Karaniwan po sa kanila ay may mga allergies po sa pagkain o any forms of allergy no, na pwedeng associated po sa asthma. May mga triggers po na nabanggit po ako kanina, kalimitan po dito ay pagkain, kaya dapat alam po ng isang tao may asthma kung ano yung mga allergies po nila. May mga gamot po upang maiwasan at makontrol po ang atake ng asthma o sintomas ng asthma. Hindi po talaga nagagamot o naku-cure po ang sakit na asthma, ngunit nakokontrol po ang mga sintomas ng asthma. Yung mga taong asthmatic, pwede pong mamuhay ng walang sintomas, pwede po rin po sila mamuhay hanggang sa pagtanda po nila. Pwede pong mawala ang asthma pag tumanda po tayo, ngunit may mga pasyente po na mula pagkabata hanggang pagkatanda, hindi po nawawala ang asthma. May mga pasyente po na pag nawala po ang asthma pag tumanda sila, pagdating po ng mga edad 50 or 60 years old, pwede pong bumalik ang kanilang asthma. Marami pong mga gamot sa asthma ngayon na magaganda. Yung mga iba, abot kaya po ng ating pera. Pag may mga sintomas po tayo ng asthma, dumulog lang po tayo sa mga doctors po natin. Doctors po natin na family medicine, ng internal medicine, o kami pong mga espesyalista sa baga na tinatawag pong pulmonologist. Meron po tayong mga pediatric pulmonologist at adult pulmonologist dito po sa Lorma Medical Center. Muli, ako po si Dr. Gilvic Tirso Aspiras. Ang kliniko po dito sa Lorma Medical Center ay sa room 226, bawat Lunes, Miyerkules at Biyernes po ng week, alas 10 hanggang alas 12 po ng tanghali. Magandang umaga po.